Good evening mga kapatid at mga kaibigan. Welcome muli dito sa ating Bible study. This is your servant for Christ's sake. Again, I'm so glad that I was given this kind of privilege to bring to you the Word of God. And kasama po ninyo na nananalangin na sana sa biyaya ng Panginoon magpatuloy po ito kahit na ano ang kondisyon ng panahon. Okay? So, bumalik man tayo sa tinatawag nating normal or new normal o kung magpatuloy itong quarantine situations po natin, by the grace of the Lord, ipanalangin po natin na magpapatuloy po ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Sabi ko na nga po sa inyo, ang salita ng Diyos ay hindi natatalian. It is not bound at hindi pwedeng talian. Kaya kahit anong pagpipigil ng kaaway ng ating kaluluwa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari na lalaganap po ang salita ng Diyos. Pangako po yan ng Panginoon. So tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Ito pong ating pag-aaralan ngayong gabi, God's way to win against our spiritual enemy. Ang last exhortation ni Apostol Pablo, isa sa mga exhortations niya doon sa Ephesians chapter 6, ay patungkol din dito or similar din dito. Sabi doon ni Apostol Pablo, may kaaway kayo. Ang kaaway ninyo ay hindi laman at buto. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities. So, mga spirit beings ito na pinamumunuan ni Satanas. At ito ang kaaway ng ating kaluluwa. Kasama na dyan, of course, ang sistema ng sanlibutan na hawak-hawak ng Satanas. He is the God of this world. And then pati na rin yung mga kaparaanan niya, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, ito po ay talagang real na nangyayari sa mga tunay na mananampalataya. Mayroon pong giyera, mayroon pong labanan na nangyayari po sa atin araw-araw, moment by moment, if we are only aware of that. Mayroong tinatawag battle within, sa labanan sa loob, ang ating datihang pagkatao nakikilaban sa ating bagong pagkatao. So, the flesh fights against the spirit, sabi ng salita ng Panginoon. And then of course, mayroong tayong external enemy, yung tinatawag nating the world, ang sanlibutan, the world system. At mayroon tayo ng tinatawag na itong infernal enemy mula sa impyerno. Actually, papunta sa impyerno kasi hindi pa naman ngayon napunta sa impyerno Satanas. He is the prince of the power of the air. Pero darating ang araw, siya po ay ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy. So, infernal enemy. And then, of course, ito ay arch enemy, pinakakalaban. So, gusto nating malaman, by the grace of the Lord, kung paano tayo mananalo po dito. Ano ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay manalo sa kalaban nating ito. So pag-aaralan po natin ito ngayon mga kapatid. We start with 1 Peter chapter 5. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Grabe po, no? Be sober, be vigilant, sabi ni Apostol Pedro. Dahil may kaaway tayo na parang leon, ang diablo, parang leon, naglalakad-lakad, naghahanap ng masisila. Grabe po ito. And then sabi ng verse 9, resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. So tulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, may mga bagay na dapat naintindihan po natin kung tayo po ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Truths that we should not forget. Mga katotohanan hindi natin dapat malimutan. Ito po, tayo po ay nasa tunay
real na spiritual battle. Simula nang tayo'y manampalataya sa Panginoong Jesucristo as our Lord and Savior, we are already in the camp of the Lord and we are outside of the army of Satan. That's why we are His target. Okay? Sabi pa nga ng salita ng Diyos, we are soldiers of the Lord Jesus Christ. So, wala naman sigurong sundalo na parang laro lang ang hanap o naglalaro-laro palagi. No, he is not in the playground. We are in the battleground. Tandaan po ninyo, because we are soldiers of the Lord Jesus Christ, we are in the battleground. At mas grabe itong labanang ito kasi hindi natin nakikita ang ating kalaban. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers, against the rulers of the wickedness ng sanlibutan ito. So we are in a real spiritual battle. Huwag nating kalilimutan yan. Madali kasing makalimot tayo na akala natin nasa carnival tayo. Nasa carnival, na para bagang all is, pleasure at para tayong nasa Vanity Fair. No, we are not. We are in the battleground. We should realize that with all sobriety of the mind. Then pangalawa, our enemy, the devil, is beyond our strength to defeat. Dapat naintindihan po natin ito. Wala tayong kakayahan na talunin itong kaaway ng ating kaluluwa. Si Satanas ay makapangyarihan. Remember, dati po siyang isa sa namumuno ng mga angheles ng Panginoon, ang tawag si Lucifer. Subalit siya nagrebelde, tinawag siyang Satanas, adversary. At ngayon, tinatawag siya Diablo, the devil, slanderer. So, ito po, maraming mga titles. At itong kaaway po natin, malakas po ito, makapangyarihan po ito, matalino po ito. Of course, dahil created being lang siya, hindi siya hihigit sa Creator. Ang ibig sabihin, kahit na anong talino niya, kahit na anong lakas niya, kahit na anong kapangyarihan niya, talo siya ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, we need to know God's way for us to defeat Him. Ito ang anong tawag dito? Parang irony sa salita ng Panginoon. Tinalo na ng Panginoon si Satanas at ang kanyang mga kampon, yet nasa labanan pa rin tayo. Di ba? Tinalo na. Pero bakit nasa labanan pa rin tayo? At inaatasan tayo talagang magpakalakas at lumaban, resist, steadfast in the faith. Alam po ninyo, maaari namang ang Panginoon ang lumaban para sa atin. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon at hindi po yun ang kaparaanan ng Panginoon. He wanted us to experience, kung tayo tunay na nanampalataya, through dependence on the Spirit of God, He wanted us to experience this real battle and then the victory over or against our enemy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. So, ganun po yun. So, we need to know God's way for us to defeat Satan. Now, the first way ng Panginoon is know the identity and the strategy of our enemy. Alamin po natin sino ba itong kalaban natin. Kaya nga, importante po na malaman natin na ang kalaban natin hindi kung sinong tao, not flesh and blood, kundi mga spiritual enemies. At ang pinakapinuno po nila, si Satanas, tinatawag po siya the devil. The devil. Diabolos. Nang ibig sabihin, accuser. At accuser of the brethren, slanderer, sinungaling, at gumagawa ng mga kasinungalingan para sirain o siraan ang mga tunay na mananampalataya o kaya ang Diyos mismo sa harapan ng mga mananampalataya. So ito po ang kanyang identity, slanderer.
Every time na magkasala po tayo mga kapatid at mga kaibigan, si Satanas ay nag-aakusa doon sa langit. Sabi pa ng Revelation chapter 12, he is the accuser of the brethren. At doon, dahil alam naman niya na hustisya ang Diyos, hinihingi niya na parusahan tayo. Oh? Dahil nagkasala tayo. But remember, mayroon tayong abogado doon. Napag-aralan na rin natin yon, di ba? Kung tayo ay kinakasuhan, kailangan natin ang magaling na abogado. Salamat, may magaling tayong spiritual na abogado at walang iba ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Sabi ng 1 John chapter 2, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. At dahil nga siya na ang nagbigay ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos, ay hindi na nga tayo parurusahan. Mayroong pagpapalo kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, pero wala nang kaparusahan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero ito Satanas, mga kapatid, mandaraya ito, sinungaling ito. At yun, inaakusahan tayo sa harapan ng Panginoon at nagsasalita sa pamagitan ng ating isipan, meaning iniiniksyonan ang ating isipan na tayo ay ganito, tayo ay ganito, tayo ay ganito, hindi na tayo acceptable sa harapan ng Diyos. Para bagang ang sinasabi niya ay naging acceptable tayo dahil mabait tayo. Pero ngayon na nagkasala tayo, hindi na tayo acceptable. That is a lie. Kasinungalingan yon. We are acceptable before God on the merit of Jesus Christ. Not sa ating merito. Sapagkat sa harapan ng Diyos, lahat po tayo makasalanan. Sa harapan ng Diyos, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Pero salamat, mayroong naging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan na walang iba ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. So, we fight Him with the truth. Okay? He is called the devil, the accuser, the slanderer. He is ferocious and cruel like a lion. Ito pang description sa kanya dito eh. Walks about like a lion, seeking whom he may devour. Grabe. Para siyang gutom na leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. Grabe po ito. And you know, kung nakapanood kayo siguro ng mga pelikula doon sa Animal Channel o kung sa, anong tawag doon, doon sa mga channels baga na sa television, na pinapakita ang predator at saka prey, ang isa sa talagang nakakapangilabot o kaya mabangis na hayop ay itong leon. Lalo na kung gutom po ito. So, inihahambing si Satanas dito. Gutom siya sa kaluluwa ng tao at gusto niyang katayin, gusto niyang silain ang lahat ng tao, especially ang mga mananampalataya. So, he's a ferocious and cruel like a lion. And then, of course, he is continuously studying us. Pinag-aaralan palagi niya tayo para malaman niya kung ano nga kahinaan natin, saan tayo vulnerable, at kailan tayo pwedeng atakehin niya para dayaan tayo at silain tayo. Ganon si Satanas, mga kapatid. Simula nang tayo naging mananampalataya, of course, may mga spy siya. Sabihin natin mga spy, mga demons. Okay? May ina-assign din siya, lalo na kung ikaw ay talagang faithful, matapat na alagad ng Panginoon, ay talagang pinag-aaralan ka ni Satanas. May reporting man siguro ang mga demon sa kanya. And then, alam niya kung anong mga kahinaan natin. And then, of course, alam niya kung sa boxing pa, kung saan tayo patatamaan. And that's the reason, mga kapatid, kailangang malaman po natin ang kaparaanan ng Diyos kung paano tayo manalo laban kay Satanas. Tulungan po tayo ng Panginoon. And then, of course, ang pang-apat, ang pinaka-magaling niya na strategy, mga kapatid, ay yung magpakunwari siya na para siyang mabait na tao na persona na tutulong sa iyo. Para siyang mabait, benevolent.
person. Lalapit sa iyo na ang offer niya ay tulong. At kung hindi natin alam yan, akala natin tulong talaga, pero may pain pala. May bingwit pala sa loob. Parang ganon. Di ba? So, naalala niyo yung ginawa niya kay Adan at kay Eva. Of course, kay Eva in particular. Anong sabi niya? Nagsabi ba ang Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng lahat ng bunga ng mga kahoy dito sa Garden of Eden? Na para bagang sinasabi niya, nako, ang sasarap nito. Tapos pinagbabawalan kayo? Anong klaseng Diyos yan? Oh. So, ganun po ang approach niya. Parang he is better than God and he's offering better things than God. So, nagpapakunwari siya na tutulong. Ganun din ang kanyang atake kay Jesus Christ sa Panginoong Jesucristo. Kung naalala po ninyo, doon sa Matthew chapter 4, matapos na mag-ayuno ang Panginoon for 40 days and 40 nights, then inatak siya ng diablo. At ang first temptation, sabi niya, kung tunay na ikaw ay anak ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay. So para bagang nag-offer siya, gutom na gutom ka. Nandiyan naman sa iyo ang kapangyarihan. Itong bato, gawin mong tinapay. Kaya mo yan. Kapatid, ganun po ang strategy ng diablo. He would appear to us like a benevolent person, but in reality, he is cruel and full of hatred against God and against His people. Yan po ang totoo, mga kapatid. Si Satanas ay mandaraya, master counterfeiter. Magaling siya magpakunwari, magpretend na parang tutulong, pero ang resulta, ikapapahamak po natin. Kaya nga po, dapat alam natin ang mga estratehiya ni Satanas. Sabi ng salita ng Panginoon, that we should not be ignorant of his devices. Mga estratehiya po niya. Number 2, we must be in the right position of fighting. Nasa tama tayong posisyon ng pakikilaban. Alam nyo, kahit nasa literal o sa physical na labanan, mga kapatid, mahalaga ang tinatawag posisyon. Right position. Kung ikaw ay mali ang posisyon mo, vulnerable ka sa kaaway. Madali ikang talunin. And that's why our position must be right. May tinuturo po ba ang Biblia tungkol dito sa right positioning in our spiritual battle? Yes, mga kapatid. Ito po, we are in Christ. Nandyan po tayo kay Kristo. Ito ay dapat alam natin, that's the position where we have to fight, not in us. Dahil sa pamagitan po ng ating sariling kalakasan, wala po tayong panalo dito sa ating kaaway na very cruel and ferocious. Okay? We are in Christ. Kung tunay po tayo na mananampalataya, nandyan po tayo kay Kristo. If the Lord would allow us, we would have a series on the book of Ephesians. That's a very nice book. The first 3 chapters niyan, pinapaliwanag kung ano tayo diyan kay Kristo. We are in Christ, in Christ, in Christ. Yung mga key phrase po doon. At makikita niyo mga kapatid, na napakadakila ng kalagayan po natin diyan kay Kristo. Ang Biblia, maliwanag naman po na nang tayo manampalataya sa Panginoon, tayo po ay hinango o inalis mula sa kampo ni Satanas, translated from the power of darkness, and rather delivered from the power of darkness and translated to or into the kingdom of His dear Son. Colossians 1:13 po yon. May mga lectures na rin tayo dyan. Sana i-reviewin po ninyo. At mahalaga po na alam natin ang ating posisyon. We are in Christ who has already defeated our enemy. Ang ating federal head, the second Adam, ang Panginoong Jesucristo, has already defeated Satan. Tinalo na po niya Satanas at ang kanyang mga kampon. At tayo ngayon na nandyan kay Kristo, nasa katawan ni Kristo, sabi pa ng salita ng Panginoon, we are in His body, then we have
we are in the right position to fight our enemy. So, dapat naintindihan po natin ito. If we don't understand this, we will be in the position of fighting Satan with our own strength. Yan po ang totoo. Pag hindi natin naintindihan itong kalagayan natin diyan kay Kristo, ang mangyayari, lalabanan natin si Satanas sa pamagitan ng ating sariling kalakasan at sariling determinasyon na talagang hindi tayo mananalo. Ganun po yung totoo. So we ought to know our position in Christ and we ought to fight in that kind of position. So Ephesians 1:18. Sige po. Balikan po natin ito. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. And then sa verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Alam po niyo ang context nito? Si Apostol Pablo, nang malaman niya na ang mga taga-Ephesos na mga pinahayagan niya ng Ebanghelyo ay talagang naging tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At nakita niya, ibinalita sa kanya, ang epekto nito na natutong magmahalan sa isa't isa ang mga tunay na mananampalataya. Ano pong nangyari? Tuwang-tuwa si Apostol Pablo, sigurado. Pero tumigil na ba siya? Nag-congratulate na ba siya? Tapos na, panalo na kayo. Hindi po. Lalong naging masigasig na ipinanalangin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya. At ito ang content ng kanyang prayer. Sabi niya, simula nang maintindihan ko, malaman ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at ang inyong pag-ibig sa mga banal, ay walang tigil ako na nananalangin para sa inyo. At anong kanyang ipinanalangin? Sabi ng verse 18, anong sabi dito? The eyes of your understanding being enlightened. Mayroon palang mata ang ating pakaintindi, mga kapatid, ha? Dalawa palang mata natin. Ang mata ng katawang ito ngayon na physical eyes. Pero may mata ang ating pakaintindi. The eyes of your understanding. Being enlightened. Enlightened ng ano? Of course, ng salita ng Panginoon at enlightened by the Spirit of God. That you may know, ang prayer niya na malaman ng mga mananampalataya kung ano yung pag-asa ng kanyang pagtawag sa atin at kung ano ang mga kayamanan. Grabe, mayaman pala tayo, mga kapatid. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Anong kayamanan? Naalaala ko yung kinuwento ko na sa inyo noon na ina na hindi niya alam na ang pinapadala ng kanyang anak ay money order pala. Akala niya karton yung ginagawa niyang pantagpi sa butas-butas niyang bubong. Yun. And maybe there are Christians who are like that. They have not known their positions in Christ. That's why they are fighting our enemy, Satan, through the strength of the flesh. Pero sabi dito, dapat nabuksan ang ating mga mata, nakita natin ito. Anong dapat na makita natin? Verse 19, and what is the exceeding greatness? Grabe kamakapangyarihan na kapangyarihan dyan sa atin. Exceeding greatness of His power to us or toward us who believe. Meaning, kung tunay tayo nanampalataya, we have this power. We have the Spirit of God kasi. Potential power yon. Wala pa yung kinetic power. Potential power. Nandyan yan. Okay? And we ought to learn how to tap that power by faith on Christ. Now, according to the working of His mighty power, ito ang posisyon na dapat nakikita natin. Na tayo ay nandyan kay Kristo, nandyan sa atin ang banal na Espiritu, pinananahanan tayo ng banal na Espiritu, mayroon tayong kapangyarihan available by faith para gamitin natin sa pakikilaban sa ating kaaway. So, dapat naintindihan po natin ito.
Ito pa, Romans chapter 8. Tingnan po ninyo mga talatang ito. Napakaganda pagbulay-bulayan po. Dahil sa ating kalagayan ngayon, marahil ang iba talagang nakakaranas na ng mga kahirapan, nakakaranas na ng sobrang pag-alala, dapat itong mga talatang ito ay nai-internalize po ng puso natin. At talagang nananamnam po natin ang katotohanan po nito. Ano ang mga katotohanan ito? Nobody can separate us from the love of Christ. That's the great truth. So, who shall separate us from the love of Christ? Rhetorical question yan. Nang ibig sabihin, wala. Then, nagtanong, shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Sino daw makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo? No one and nothing. And then inulit pa po yan, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors through Him who loved us. Grabe po mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, tinalo na po si Satanas at ang kanyang mga kampon. At dahil tayo ay nasa kay Kristo, then sabi ng talatang yan, we are more than conquerors through Him who loved us. Grabe po mga kapatid. At hindi lang yan mga kapatid, sabi diyan sa sumunod na talata, I am persuaded that neither death nor life, nor things to come, principalities or powers, kung ano man daw yan, they cannot separate us from the love of Christ. No one and nothing can separate us from the love that is in Christ Jesus. So, tandaan po ninyo, hindi po sinasabi dito, no one can separate us from our love. Hindi po. Kundi from the love of Christ sa atin. Kasi, siya na umibig po sa atin mga kapatid, siya po ay umibig sa atin ng walang hanggan. Sa kamatayan man o sa buhay, hindi po niya tayo hihiwalayan. Yan ang napakagandaan. That's the reason I urge you, by the grace of the Lord, to know your position and to fight in that position, mga kapatid. Tayo po ay lumaban sa posisyon na tayo ay nasa kay Kristo. And then of course, ito rin ang sinabi sa Book of Ephesians. Kung naalala po ninyo, ito rin ang sinasabi sa Book of Ephesians sabi dito, Ephesians chapter 6, verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord in the power of His might. Saan tayo maging malakas? In the Lord. Diyan kay Kristo. Ano ang dapat malakasin? Prayer din niya ni Apostol Pablo sa Ephesians 3, I think 15, sabi niya that you be strengthened in the inner man. Ang ating espiritu ay dapat palaging nakikipag-ugnayan sa banal na espiritu. Dapat ang ating espiritu through prayer, through the Word of God, is being strengthened. Napapalakas. Upang sa ganun, tayo ay may kapangyarihan o kaya na-harness natin ang kapangyarihan na nasa atin para labanan ang ating kaaway. Okay? And number 3, mga kapatid, na kailangan nating alamin ang kaparaanan ng Panginoon is of course, be in the active resistance. Be in the active resistance against our enemy. Against the enemy. So, dapat po ay nasa fighting position tama tayo and then nasa active resistance po tayo. Hindi pwede yung passive or passivity. Kaya nga sinasabi dito sa atin, we ought to be sober. We ought to be sober. Alert ang isipan. We should be alert in our mind. Actively or mind that is alert, hindi po passive, hindi tutulog-tulog. Ganun po yon. Meaning, hindi tayo intoxicated ng mga worldly philosophies. Ang mga bagay na hindi totoo ay dapat alam natin yon at sinasala ng ating isipan sa pamamagitan ng banal na espiritu.
Kaya nga sinasabihan po tayo ng salita ng Diyos, cease my son from hearing instructions that cause to err from the words of knowledge. Tumigil ka anak ko sa pakikinig ng mga katuruan na nagpapaliko sa iyo sa mga katotohanan. So, ganun po yun mga kapatid. We must be alert in our own, be sober. Ang salitang ito, ginagamit ito sa taong hindi lasing. Yang tao yan, sober yan, hindi siya lasing. Pag lasing, yan siya, intoxicated. So, there is that spiritual intoxication also. Ang mga worldly philosophies, this can poison our mind. Kaya nga, dapat po ang ating isipan ay napupuspos ng salita ng Panginoon. We must be Bible-saturated Christians. Kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos at parang wala kang pakialam sa buhay, ay naku, delikado po yan. Hindi ka kumakain, paano ka lalakas? Di po ba? Ang sumunod dyan, na exhortation, of course, is vigilant. Be vigilant. Ang ibig sabihin nito, mag-ingat po tayo. We must be careful with the circumspection. Careful circumspection. Ang ibig sabihin, alam natin kung saan tayo mahina, huwag kang pupunta doon na alam mo, ikakahina ng buhay mo. Yun mga talata ng Panginoon, mga salita ng Panginoon, abstain from all appearance of evil. Alam mo na matutokso ka dyan, do not go there. Sabi pa nga ng isang quotation, only fools rush in where angels fear to tread. Baliw lang daw ang tao na pumupunta sa mga lugar na kahit na nga ang anghel, banal yun, anghel, ay natatakot pumunta doon. Di ba? Ganun yun. Kaya may mga bagay na dapat iniiwasan po tayo. Be vigilant, be watchful, and that connotes prayer. Prayer. We must be always in dependence sa banal na Espiritu. Tayo po dapat ay nagdedepende sa banal na Espiritu. Dahil alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, sa ating sarili, wala po tayong kakayahan. Sabi ko na nga, wala po tayong kakayahan para labanan at talunin ang ating kaaway si Satanas. Siya po ay talagang makapangyarihan at ferocious. Subalit, mayroong kaparaanan para tayo manalo at ito ay ang kaparaanan po ng Diyos. And that is by faith. Sabi diyan, whom resist steadfast in the faith. Sabi ng verse, basahin ulit natin ang verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith. Whom resist steadfast in the faith. Anong ibig sabihin? Hindi po ito passivity. The fact that you are resisting, you are in active duty. Di ba? Inaatake ka, lumaban ka. Lumaban ka. Hindi na parang bahagang buntot. Pero paano ka lalaban? Sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. Pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon. So, yung tawag pagpatakot ni Satanas para tayo talunin, ay hindi dapat manaig po sa atin. We must be living in faith, not in fear. Okay? Pag nanaig yung katakot, nako, madali kang ma-overcome. So, Christians are not given the spirit of fear. 2 Timothy 1:7. Alam po natin yun. God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Ang ating sitwasyon ngayon, kung tinatakot po kayo ng Diablo, sabihin nyo sa Kanya. Sabihin nyo sa Kanya, hindi ako takot sa kung anumang sitwasyon because no one and nothing can separate me from the love of Christ. Use the word. Anong ginamit ng Panginoong Jesucristo nang siya ay tinutokso ni Satanas? Salita ng Diyos. Isang aklat lang ginamit niya, the book of Deuteronomy. And he was quoting verses. Meaning, ang Panginoon mismo, anak ng Diyos, pero ang ginagamit niya, salita ng Panginoon, the sword of the Spirit. At ito rin ang ating available na armas, mga kapatid. Hindi natin pwedeng gamitin ang ating sariling filosofiya, sariling mga estratehiya,
ang pwedeng gamitin po natin yung ina-avail sa atin ng Panginoon. The weapons of our warfare, which are not carnal, but mighty unto God. And these are the word of God. So, ang sinasabi na resist steadfast in the faith, meaning, ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Diyang faith na yon, the faith. The faith that was once delivered unto the saints. Pamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Panginoon. We overcome by faith, not by our own strength, mga kapatid. So, halimbawa, nagkamali ka, kinakantsawan ka ng diablo, at tinatakot ka, na pupunta ka sa impyerno. Pero alam mo, tunay ka naman nanampalataya. Sabihin mo sa kanya, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sabihin mo sa kanya, dapat alam mo talaga yung doctrine of forgiveness. Sabihin mo sa kanya, Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. Hindi na aalalahanin ng Panginoon ang aking mga kasalanan. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, gamitin natin ang salita ng Diyos panlaban sa kaaway ng ating kaluluwa. Yun ang ibig sabihin ng resist in the faith. Tapos, steadfast. Ano ibig sabihin ng steadfast? Pagpatuloy. Dahil, alam po ninyo, si Satanas ay walang tigil din sa pag-atake. Pag natalo siya, medyo alis muna sa eksena. Pero maya-maya balik naman yon. Hindi po yan titigil. Gusto niya na maging ineffective tayo. Alam naman niya siguro na hindi na tayo mapapahamak. Alam naman niya yun ang bersikulo. Marunong siya dyan. Mas magaling pa siya sa atin sa mga bersikulo. Pero ayaw niyang paniwalaan yon. Pero may sabihin ni ganito. Si Satanas, mga kapatid, alam niya na kung tayo ay nanalo at medyo nag-rejoice na tayo, relax na tayo. Maya-maya, balik na naman siya. That's why we have to fight steadfast in the faith. Hindi ito pwede na ngayon nanalo ka, bukas relax ka na, wala nang kaaway, kaya tatalunin ka agad, di ba? Ganun po kasi an idle mind daw is the devil's workshop. Kaya ang mind natin dapat we are mentally alert, sober. And then we ought to be watchful. At ang ating espiritu ay palaging nagko-communicate sa banal na espiritu. And then, of course, we can fight. We can resist. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kung balikan nyo ang mga several verses, doon nyo nagsimula, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Alam po natin, mga kapatid, na ang biyaya ng Panginoon ay nakadesinyo sa mga taong nagpapakumbaba. Ang mga mananampalataya dito na pinasulatan ni pinasulatan ng Diyos kay Apostol Pedro, na dumaranas po sila ng grabe na mga pag-uusig, ay maaring magpatigas na lang sila ng kanilang mga puso. Maaring mag-compromise. At maaring tanungin nila o mag-question sila sa dealing ng Panginoon sa kanila. But you know, a person who is humble under the mighty hand of God, yung taong yon, by the grace of the Lord, handa niyang tanggapin ang anuman na pinadadaanan sa kanya ng Panginoon. Ang anuman na pinadadaanan ng Panginoon sa kanya, ay handa niyang tanggapin yon. Not in a passive mental disposition, but rather in an active mental disposition, fighting, resisting Satan by the Word of God in the power of the Holy Spirit. And that's the way to win, mga kapatid. Tandaan po ninyo, we are in spiritual battle. Wala tayong kalaban-laban sa kaaway ng ating kaluluwa kung magdidepende tayo sa ating kalakasan. Pero kung tayo po ay nagdepende sa Diyos, sa Creator, sa tagapagligtas natin na umibig sa atin, then mananalo po tayo. Ang kalintulad po niyan, na bigay na rin natin ng ilustrasyon niyan, tayo ay parang toothpick. Ang toothpick, marupok, madali lang putulin. Pero ang toothpick, pag ibaon mo yan sa pako,
sa ilalim ng pako, nakabaon siya doon, hindi mo kayang putulin yun. Ganun po dapat ang ating buhay. Kailangan ang buhay natin na talagang nakatago dyan kay Kristo Jesus ay talagang nagdidepende sa Panginoong Jesucristo by His Spirit. Salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Sana makatulong po ito sa inyo. Nasa labanan po tayo, spiritual battle. Hindi dapat na manaig ang ating kaaway dahil tinalo na siya ng Panginoong Jesucristo. Mananalo tayo if we depend on Christ.